Biglang nagbago ang sitwasyon sa gitnang silangan. Sa ngayon, nagpasya ang Qatar at United Arab Emirates na kumilos ng hiwalay sa Estados Unidos ng Amerika at naglatag ng sarili nilang mga kahilingan sa Iran na lubusang binalewala ang kasunduan ni Donald Trump sa Tehran. Ang Qatar ay may sarili talagang laro at lalong nagmumukhang ang Doha ang nagiging pangunahing manlalaro sa reyon na siyang maaaring nag-udyok sa Estados Unidos na masangkot sa digmaan laban sa Iran. Sa episode na ito, tatalakayin natin kung bakit ko nasabi yan. Dapat nating aminin na ang ganitong posisyon ng Qatar ay maaring maging kapaki-pakinabang para sa Israel. Sa parehong panahon, hinihingi ng mga Emirates sa Estados Unidos na kunin mula sa Iran ang kompensasyon para sa lahat ng pinsalang dulot. Dapat ang Iran ang magbayad sa mga kapitbahay sa kanilang pag-atake, hindi ang mundo ang dapat gumawa ng $300 bilyong na investment fund para sa muling pagbangon ng Iran. Pero mas nagiging interesante ang laro dahil gusto ring makakuha ng pwesto ang Turkiya. Inanunsyo ni Donald Trump na sa wakas ay papayagan na ng Estados Unidos ang pagbebenta ng mga makina ng F-35 fighter jet sa Ankara na matagal nang hindi ginagawa ng Estados Unidos. Ngayong araw, hinikayat ni US Sekretaryo Marco Rubio ang mga monarkiya ng Persian Gulf na nanalo ang Estados Unidos sa digmaan kontra Iran. At partikular, lahat ay ginagarantiyahan pa rin ng Amerika. Sa huli, naglabas ng magkasanib na pahayag ngayong araw ang Estados Unidos at mga bansa sa Persian Gulf matapos ang pulong ng Konseho ng Kooperasyon ng mga Estadong Arabo. Sinabi sa pahayag na hinihiling ng mga bansang Arabo sa Iran ang halos kapareho ng hinihingi ng Israel. Ito ay pagwawakas ng nuclear at missile program, ganap na pagdidisarma at pagtigil ng Tehran sa pagpupundo sa lahat ng proxy forces sa reyon tulad ng Hezbollah. At ngayon, sinasabi na ng Israel na sa ganitong senaryo, handa itong iurong ang kanilang mga tropa mula sa Lebanon. At humiling din ang mga Arabo sa Estados Unidos na tiyakin na susundin ng Iran ang lahat na kanilang mga hinihingi. Kung hindi nila ilalaan ang pera para sa investment fund na yon para sa Iran na nagkakahalaga ng $300 bilyong na ipinangako ni Donald Trump sa kanyang Memorandum of Understanding sa Iran. Pero may iba pa. Isa pang problema na magiging napakahirap lutasin para kay Trump. Ang tanong ay kung paano aalisin ang lahat ng mga sanksyon laban sa Iran na ipinataw sa loob ng 40 taon. At dito, sigurado ang mga eksperto na magiging napakahirap gawin ito, lalo na sa proseso. Ako si Alexei Pechi, ika-25 ng Hunyo. Balikan natin ang mga kaganapan sa gitnang silangan na yon. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Ngayon, sinubukan ni kalihim ng Estado ng Amerika na si Marco Rubio na umbinsihin ang mga monarko ng mga bansa sa Persian Gulf na kapakipakinabang para sa lahat ng kasunduan ng Amerika sa video. Pero magkita-kita tayo. Hindi lahat ay sang-ayon dito, lalo na ang Qatar at United Arab Emirates. Kamakailan, nakipagkita si Marco Rubio sa liderato ng Emirato sa Abu Dhabi. Kinumpirma ng kalihim ng Estado ng Amerika sa negosasyon na ipagpapatuloy ng Amerika ang seguridad sa bansang Arabo na apektado ng pag-atake ng Iran mula simula ng digmaan sa gitnang silangan. Isa rin sa mga pangunahing paksa ang mga pagsisikap para matiyak ang ganap at ligtas na pagdaan sa Hormuz Strait. At pagkatapos nito, si Marco Rubio ay nagtungo sa Kuwait at Bahrain na tumanggap din ng malalakas na pag-atake ng mga Iranyanong rocket at drone. Ayon sa kagawaran ng Estado ng Estados Unidos, layunin ng pagbisita ni Marco sa gitnang silangan ang pagtugon sa malalakas na pag-atake ng Iranyanong rocket at drone sa Kuwait at Bahrain. Ipaalam sa mga kaalyado ang benepisyo ng kasunduan sa Iran na nilagdaan noong Hunyo 17. Gayunpaman, naging mahirap ang misyon ni Marco Rubio at madalas siyang napipilitang magpaliwanag sa kanyang mga kaalyado. Naranasan ni Rubio na sa Abu Dhabi, sinimulan siyang banggitin ng mga reklamo tungkol sa kasunduan ni Donald Trump. Ipinahiwatig ng mga Emirates sa kanilang negosasyon kay kalihim ng Estado na nagsimula silang magbanggit ng mga reklamo tungkol sa kasunduan ni Donald Trump. Dapat niyang bayaran ng pinsala sa mga Emirates noong digmaan na tinatayang $1 billion. Una, ito ay direktang pinsala tulad ng pagkasira ng mga gusali, hotel,
paliparan, pantalan at iba pa. Pangalawa, hindi tuwirang pinsala ito sa United Arab Emirates dulot ng paghinto ng kalakalang pandagat sa kipot ng Hormuz at iba pa. Halimbawa, ang mga pamumuhunan sa parehong Dubai ay bahagyang nabawasan dahil sa isang panahon ay inisip ng mga tao na nagiging delikado na roon. Ang mga pantalan sa Dubai at Abu Dhabi, malaking sentro ng kalakalan, ay nagkaroon din ng malalaking pagkalugi dahil sa sigalot sa reyon. At parang ipinahiwatig ng mga Emirate na kung iniisip ni Donald Trump na pwedeng basta-basta na lang tapusin ang digmaan, buksan ang Strait of Hormuz at ideklara na panalo na sila, nagkakamali siya ng malaki. Sa Abu Dhabi, laging binibilang ang kanilang pagkalugi sa digmaan. At ngayon, hinihiling ng mga Emirate na hindi lang parusahan ng Iran, kundi singilin din sila sa lahat ng pagkalugi na naranasan nila. At sabi ng mga Emirate, hindi namin masyadong maintindihan anong klaseng mapayapang kasunduan ito kung saan ang Iran ay walang pananagutan kahit kaunti para sa dahilan ng inyong mga kasosyo, ibig sabihin ang mga kasosyo ng Estados Unidos ng Amerika ay nagkaroon ng ganoong kalalaking pagkalugi. Hinihiling ng mga Emirate na tiyakin ni Trump sa Iran ang mga probisyon ng kasunduang kapayapaan. Partikular ang hindi pag-atake sa mga kapitbahay at hindi paghadlang sa pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Dapat pagtibayin ang puntong ito sa United Nations Security Council. Kung labagin ng Iran ang patakarang ito, tulad ng pag-atake o paniningil ng bayad sa pagdaan sa Strait of Hormuz, dapat gumana agad ang malinaw na mekanismo ng parusa laban sa kanila. Hindi sa antas ng Estados Unidos, kundi ng United Nations Security Council. At kung wala namang ganyan, sabi ng mga Emirate, balewala ang halaga ng kasunduan ni Donald Trump. Kung hindi papayag ang Estados Unidos sa mga hinihingi ng mga Emirate, handa silang kumilos laban sa Iran nang hindi kasama ang Washington. Hinihiling ng United Arab Emirates at iba pang bansa sa rehiyon na isama sa kasunduang pangkapayapaan ang tuluyang pagbuwag ng programang pangmisil ng Iran. Bukod pa rito, nais din ng mga kaalyado ng Estados Unidos sa gitnang silangan na itigil ng Tehran ang pagsuporta sa kanilang mga proxy forces sa rehiyon. Kabilang dito ang Hamas, Hezbollah, mga Houthi ng Yemen at mga grupong Shia sa Iraq. Dito, sa totoo lang, nagkakatugma ang mga interes ng mga Arabo at ng Israel. Pareho nilang gusto na itigil ng Iran ang pagpopondo sa mga teroristang grupong ito sa buong reyon. Pero dito, ang interes ng mga Arabong monarkiya at ng Israel ay nagkakatugma hindi dahil sobrang minahal ng mga Arabo ang Israel. Hindi. Simple lang, nalaman na sa gitna ng digmaan, ang Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps ay bumuo ng mga espesyal na lihim na grupo sa Iraq para magsagawa ng mga pag-atake sa mga bansang Arabo. At ngayon, ang mga bansang Arabo na ito ay humihiling kay Dima Torzok na tiyakin na hindi ito gagawin ng Iran. Kung hindi, sinasabi nila, tingnan ninyo, bibigyan namin sila ngayon ng investment fund at hindi nila gagastusin ang perang ito para sa muling pagbangon ng ekonomiya, kundi gagamitin nila ang perang ito para sa kanilang mga armas. Bukod dito, gagamitin ang pera para pundohan ang mga lihim na grupong aatake sa mga monarkiyang Arabo at Israel. Ipinahayag na ilang leader ng Arab ay nababahala sa memorandum ukol sa pagbuo ng Reconstruction at Economic Fund ng Iran na nagkakahalaga ng $300 bilyong para muling itayo ang bansa matapos ang matagal na labanan. Ngayon, sinasabi sa Emirates, sandali, pakinggan ninyo. Mag-aambag kami ng pera, inuulit ko, mag-aambag talaga kami para sa pondo. Nag-aambag kami ng pera para muling itayo ang Iran. Pero sino ang mapapaayos sa amin? Tinamaan din naman kami. Paalula ko lang ang mga eksenang ito. Wasak na paliparan sa subtitles at mga pag-atake kay Dima Torzok gamit ang karaniwan at iba pa. Ayon sa mga bansang Arabo, maaring gamitin ng mga Iranian ang yaman ng investment fund para palakasin ang kanilang militar. Pero sa kabilang banda, hindi kaya gusto ng Iran na magbayad para sa mga pagkasira sa mga kalapit bansa. Madali lang mag-demand ng kompensasyon para sa sarili pero ayaw namang managot para sa kahit ano. Ngayong araw sa Manama, Bahrain, ginanap ang pulong ng konseho na pinangunahan ni Dima Torzok
kung saan sinabi ni Mark Rubio na kapaki-pakinabang para sa kanila ang kasunduan ni Trump. At ngayon, nagawa ng mga Arabong estado na ipasok ang kanilang mga kondisyon. Sa pinal na pahayag ng pulong ng Konseho ng Kooperasyon ng mga Arabong estado, ito ang mga pangunahing punto. Susunod, isa-isahin ko ang mga ito at sabay-sabay nating susuriin. Binigyang diin ng mga ministro ang pangangailangang mapanatili ang pagkakaisa sa mga negosasyon tungkol sa Iran para hindi payagan ng Iran magkaroon ng sandatang nuklear. Binigyang diin ng mga ministro na ang pangmatagalang kapayapaan ay nangangailangan ng paglutas sa iba pang mga issue kabilang ang mga programang ballistic missile ng Iran, mga drone at mga proxy na grupo sa reyon. Napakahalaga nito na ang mga monarkiyang Arabo ay sa totoo lang pinagtibay ang puntong ito. Ito ang bagay na hinangad ng Israel, ngunit ito ang lubos na pinalampas ni Donald Trump sa kanyang memorandum ng pagkakaunawaan. Tuloy tayo. Iginiit ng mga ministro ang pagbubukas ng kipot ng Hormuz pero tinutulan nila ang anumang buwis, bayarin o kontrol sa kipot. Ito ang sinusubukang isakatuparang neyon ng Iran kasama ng Oman. Sa totoo lang, sinabi ng Oman sa pulong na yon na naniniwala silang internasyonal na tubig yon at ayaw nilang magpataw ng bayarin doon. Pero ang Oman ay talagang tuso. Paalala ko lang, noong una, sa usapin ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran, parang kabilang ang Oman sa orbit ng Estados Unidos ng Amerika. Pero pagkatapos ay nagsimula itong gumawa ng sarili nitong mga pakana at negosasyon kasama ang mga subtitle ng Teheran at di matursok. Parang kabilang ang Oman sa orbit ng Estados Unidos ng Amerika, pero pagkatapos ay nagsimula itong gumawa ng sarili nitong mga pakana at negosasyon kasama ang Teheran. Ngayon, ang mga Iranian at mga Omanis ay may sarili rin silang laro. Tuloy tayo. Binili ng mga ministro na may kondisyon ang ugnayang kalakalan at pamumuhunan sa Iran at pwedeng kanselahin. Ito ay tungkol sa $300 bilyong na investment fund, maliwanag, na sinabi ng mga Arabo na kung magmatigas ang Iran, wala silang ilalagay doon kahit sentimo. Ibig sabihin, tuloy tayo. Anong sinasabi nila? Nakadepende ang mga investment na ito sa pagsunod ng Iran sa memorandum, pinal na kasunduan, pagtigil ng kanilang kaguluhang aktibidad at paglikha ng kondisyon para sa ekonomikong pakikipag-ugnayan. Nagkasundo ang mga ministro na ipagpatuloy ang pagtutulungan sa pamahalaan ng Syria at suportahan ito sa paglaban sa terorismo at iba pang mahahalagang gawain. Pagpapanumbalik ng pangunahing serbisyo, pagpapabuti ng klima sa pamumuhunan at paglian ng kondisyon para sa voluntaryong pagbabalik ng mga refugee at lumikas sa bansa. Tungkol naman sa Syria, ibang usapan ito dahil sa ngayon, lumalabas na nasa balikat ng mga otoridad ng Syria ang responsibilidad sa paglutas ng problema ng Hezbollah sa mga pondo. Pero babalikan natin ito mamaya. Kinumpirma ng mga ministro ang kanilang buong dedikasyon sa soberanya, seguridad, katatagan at teritorial na integridad ng Lebanon. Ikinatuwa nila ang napapatuloy na bilateral na negosasyon ng Israel at Lebanon sa tulong ng Estados Unidos na layong lumikha ng kondisyon para sa pangmatagalang kasunduang pangkapayapaan at pangseguridad ng dalawang bansa. Nanawagan ang mga ministro sa ganap na pagdidisarma ng lahat ng proxy na grupo sa Lebanon, lalo na siyempre ang Hezbollah, at sa pagpapanumbalik ng monopoliyo ng Estado ng Lebanon sa paggamit ng puwersa. Mahalaga ang puntong ito dahil ipinapakita nitong suportado ng buong rehiyon ang ideya ng Israel. Sinasabi ng Israel na hindi nito pakikinggan ng Hezbollah at wala ng proxy groups. Tanging hukbo ng Lebanon lang ang kikilos. Kung ganoon, walang magiging problema. Hindi tayo maglalaban-laban. At diretsahan ding sinasabi ng Israel na wala silang issue sa Lebanon bilang isang bansa. Wala silang issue sa mga tao ng Lebanon at sa mga otoridad ng Lebanon, iisa lang ang tanong nila. Alisin ang Hezbollah at doon mawawala na ang lahat ng issue. Tuloy tayo. Kinumpirma ng mga ministro ng Persian Gulf ang suporta nila sa komprehensibong plano ni Donald Trump para wakasan ang sigalot sa Gaza Strip. Maganda ang pagtanggap ng mga ministro sa sinabi ni Pangulong Trump na tutol ang US sa pag-aangkin ng West Bank. Binigyan din nila na ang pag-unlad sa muling pagtatayo ng Gaza at reforma sa pamahalaang Palestino ay magbibigay daan sa landas tungo sa sariling pagpapasya at Estado ng Palestina. Рассчитан на очень долгую перспективу. Para ito sa malayong hinaharap, kumpirmado ng mga ministro na walang pipilitin lisanin ng Gaza at ang mga gustong umalis ay malayang makababalik. Ibig sabihin sa totoo lang talagang maraming mga punto ang tumutugma sa inaasahan ng Israel.
Halimbawa, hinihiling ng lahat ng bansa na alisin ang armas at itigil ang pagpupundo sa teroristang grupo ng Iran tulad ng Hezbollah, Hamas, mga Houthi ng Yemen at grupong Shiite sa Iraq. At ngayon sa Israel ay pinayagan ang pag-atras ng mga tropa mula sa Lebanon kung talagang mabubuwag at mawawalan ng armas ang Hezbollah. Pero sasabihin ko na agad na mas interesante ang kwento tungkol sa Lebanon. Ang Estados Unidos ng Amerika at Turkey ay kasalukuyang inihanda ang Syria para lutasin ang problema sa Lebanon. Halimbawa, unti-unting pinapalapit ng mga armadong puwersa ng Syria ang kanilang mga tropa sa hangganan ng Lebanon at biglang nagsimula silang alisin ang mga minahan sa mismong hangganan. Mapapaisip ka tuloy, para saan yon? Sinabi ni Donald Trump na Syria ang maaaring magresolba sa problema ng Hezbollah sa Lebanon at maaaring umatras ang Israel sa kanilang teritoryo. Kamakailan nagkita muli sina Trump at Assad ng Syria. Tatalakayin natin ito pag may opisyal na balita. Bumalik tayo sa mga bansa sa Persian Gulf. Mukhang nagiging isa ang Qatar sa mga pangunahing puwersa sa riyon. Ang punong ministro ng Qatar, si Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, sa isang panayam sa Financial Times, ay nagsabi na kailangan ng gitnang silangan ng isang bagong sistema ng kolektibong seguridad na isasama rin ang Iran. Narito ang CP. Bahagi ng ginagawa namin ngayon bilang mga bansa sa riyon ay ang paglika ng isang reyonal na sistema ng seguridad sa pagitan namin at ng Iran. Umaasa kami na sa hinaharap ay magdudulot din ito ng kooperasyong pang-ekonomiya sa pagitan nating lahat para maibalik ang katatagan sa riyon. Ibig sabihin sa totoo lang, sinimulan na ng Qatar ang kanilang mga pag-uusap na layuning isama ang Iran sa pangkalahatang sistema ng seguridad, pero hindi pa malinaw kung paano ito gustong makamit ng Doha. Bagamat ilang araw nang umiikot sa internet ang larawang ito at ang larawang ito ay nagtutulak sa pag-iisip kung sino talaga ang nagtulak sa Estados Unidos ng Amerika na pumasok sa hayagang digmaan laban sa Iran. Sa larawang ito, ang pangalawang tao sa kapangyarihan ng Amerika, ibig sabihin sa European hierarchy. Ang pangalawang pangulo ng Estados Unidos ng Amerika, si JJDI Vance, ay sumusulat ng Memorandum of Understanding sa Iran sa dikta mismo ng punong ministro ng Qatar, si Al Thani. Oo, sa larawan ay si Al Thani mismo na ngayon ay nangangako ng bagong arkitektura ng seguridad sa reyon na isasama ang Iran. Magandang paglalarawan ni Al Thani sa kanyang pananaw sa kasalukuyang sitwasyon habang tinatalakay niya ang $300 bilyong na investment fund para sa Iran. Direkta niyang sinabi at ito ang sipi. Ang halagang $300 bilyong na nakalaan para sa pinaplanong investment fund sa Iran ay isa lamang ambisyosong plano. Pero ang layunin natin ay ang kaunlaran ng Iran at paglago ng ekonomiya nito, at ang ating mga pamumuhunan ay palaging nakabatay at mananatili nakabatay lamang sa mga komersyal na desisyon. Ibig sabihin, ito ay isang napaka-pragmatikong pamamaraan. Kung magtatagumpay tayong makipagkasundo, makipagkalakalan, paunlarin ng ekonomiya at palakasin ang seguridad sa reyon, gagawin natin ang lahat para mapasama ang Iran sa ating orbit. Sa parehong panahon, lumalabas pa rin sa eksena ang Turkiya. Plano na ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na aprubahan ang pagbebenta sa Turkiya ng 12-12 ng jet engine na nagkakahalaga ng $100 milyong sa kabila ng pagtutol ng ilang miyembro ng Kongreso ng Estados Unidos. Ito ay niulat ng Reuters na may sanggunian sa 4 na pinagkukunan na pamilyar sa sitwasyon. Ang kasunduan ay magiging 1 kilos para sa Ankara bago ang NATO summit na gaganapin sa kabisera ng Turkey sa susunod na buwan. Kaya nga, ang mga makina na gawa ng General Electric ay nakalaan para sa unang Turkish na fighter jet na sariling disenyo, ang Kaan. Proyektong sinimulan noong 2016 bilang bahagi ng pagsisikap ng Ankara na palakasin ang sariling kakayahan sa depensa. Ayon sa isa sa mga pinagkukunan, ang halaga ng pakete ay lumalagpas sa $700 milyong. Sa totoo lang, malaking tagumpay ang pagbebenta ng mga makinang ito. Binanggit ding na natiling mainit ang relasyon ng Washington at Ankara sa panahon ni Trump. Gayunpaman, nababahiran ito ng matagal ng alitan kaugnay ng pagkatanggal ng Turkey sa F-35 fighter jet program at ang ipinataw na mga parusa matapos bilhin ng Turkey ang mga piyesang galing Russia. Ang mga parusa ng S-4 naraan na itinuturing ng Estados Unidos bilang banta sa kanilang seguridad. At kung matatandaan mo, ito ay isang napakatandang kwento.
Sinabi ng mga Amerikano sa Turkey na kung bibitawan nila ang sapat, naraan maaari silang sumali sa F-35 program at sa paggawa ng mga eroplanong yon. Kung hindi, napakakaiba naman na sa teritoryo ng Turkey ay magkakaroon ng pinakabagong F-35 na Amerikanong fighter jet at ng parehong S-400 air defense system mula sa Russia na tuwirang kaaway. Ayan, at si Recep Tayyip Erdogan ay matagal na tumutol dito. At ayan, si Recep Tayyip Erdogan ay matagal na tumutol dito. Sa pagsagot sa tanong tungkol sa mga makina, F-35 program at mga plano para sa NATO summit sa Ankara, sinabi ni Trump, "Siguro gagawa ko ng isang bagay na talagang magpapasaya sa kanila." Ngayon, si Gregory Mix, kinatawan ng pinakamalaking fraksyon ng Demokrata sa Komite ng Ugnayang Panlabas ng Kapulungan mula New York, ay hindi inaprobahan ng kasunduan. Sa depormal na pagsusuri, inakusahan niya ang administrasyon ni Trump ng kakulangan sa tapat na paliwanag sa Kongreso tungkol sa epekto ng pagbebenta sa ugnayang bilateral at isyu ng sapat na raan. Noong una, sinabi ng embahador ng Estados Unidos sa Turkey na si Tom Barak na naghahanda ang Ankara na talikuran ang mga Russian sapat na raan sa madaling salita, putulin ang mga ito para gawing scrap metal at itapon, upang mabuksan nila ang kanilang daan para makabili ng F-35. At na ang mga isyong ito ay maaring maresolba sa loob ng susunod na 4 hanggang 6 na buwan. Kung talagang gagawin ito ng Turkiya, makakakuha sila ng F-35 pati na rin ng mga makina para sa kanilang mga makabagong fighter jet. Magiging ang Turkiya na ang maglalagay ng kanilang mga paghahabol para sa pamumuno sa reyon ng Gitnang Silangan. Kaya si Recep Tayyip Erdogan ay may lahat ng tsansa na makipagkumpetensya kasama ang Qatar para sa pagiging una at pamumuno sa reyon. Sa pagtatapos ng episode, nais kong bigyan diin ang mahalagang punto tungkol sa patakaran ng parusa laban sa Iran. Halimbawa, ngayon maraming eksperto ang nagsasabi na magiging napakahirap talagang lutasin ang gusot ng mga parusa laban sa Iran. Kahit na makuha ng Tehran ang bilyon-bilyong benepisyo mula sa imihayag na 60 araw na pagpapaluwag ng mga parusa ng US, hindi agad-agad na mawawala ang mahigit 40 taon ng umiiral na rehime ng mga parusa. Napakaraming legal, pampolitika at komersyal na aspeto ang konektado sa mga parusang ito. Ang tanong ay, kung magkakaroon ng matatag na epekto sa ekonomiya ang kasunduang balangkas ng US at Iran, lalo na't mahirap alisin ang mga parusa ng Amerika, internasyonal na hakbang ng UN Security Council at mga panganib sa pribadong sektor. Gusto ko lang bigyan diin ito. Simula noong 1979 mula nang maitatag ang Islamikong rehimen sa Tehran, ang United Nations, Estados Unidos at European Union ay nagpatupad ng mga embargo sa kalakalan, nag-freeze ng mga account ng Iran at gumamit ng iba pang mga restriktibong hakbang upang pilitin ang Tehran na itigil ang programang nuklear nito, paglabag sa karapatang pantao at pangsuporta sa mga armadong grupong panrehiyon kabilang ang Hamas, Hezbollah, mga Houthi ng Yemen at mga Shia sa Iraq. At ayon sa memorandum ng pagkakaunawaan na binubuo ng 14 na punto na nilagdaan kamakailan ni Donald Trump, dapat simula ng Washington ang pagtanggal sa lahat ng mga parusang ito na ipinataw, paalala ko lang, mula pa noong 1970. At ngayon, may 60 araw si Trump, ibig sabihin hanggang Agosto 21 para alisin ang mga parusang ito, kung hindi ay walang magiging ganap na kasunduang pangkapayapaan. At ang pagtanggal ng natitirang mga parusa, kahit na mangyari ito, ay mangangahulugan ng malaking pagbabago sa patakaran ng Estados Unidos sa Gitnang Silangan na sa mahabang panahon ay nakatuon sa pagpigil sa impluwensya ng Iran at pinansyal na pagsakal sa rehimen ng mga ayatollah. Magiging napakahirap ng prosesong ito dahil para alisin ang ilan sa mga parusa ay kakailanganin ng desisyon mula sa ehekutibong sanggay ng pamahalaan. Sa iba, kailangan ng permiso mula Kongreso ng Estados Unidos. Kailangan din ng mas mahigpit na koordinasyon sa UN at sa mga bansang nagpatupad ng sariling parusa. Halimbawa, sinabi ng European Union, Ayatollah, pakinggan mo, masyado mo kaming sinaktan at ininsulto. Ganito, may sarili kaming parusa laban sa Iran. Pagmamasdan at pag-iisipan pa namin kung aalisin na namin ang mga iyon o hindi. Oo, magaling ka at nangako kang aalisin ang mga parusa sa Iran. Pero aalisin nga ba talaga namin yon? Hindi sigurado. Halimbawa, sa hinaharap, may kokonekta ba ulit ang Iran sa SWIFT system? Malaking tanong yan. Paalala, nasa Europa ang punong tanggapan ng SWIFT.
At kung walang desisyon mula sa European Council, hindi kailanman mangyayari ang muling pagkonekta sa SWIFT. Ibig sabihin, gaya ng naintindihan ninyo, ito ay isang gusot-gusot na buhol ng mga parusa. Hindi lang ito tungkol sa kautusan ng ehekutibo, kundi pati sa parusang ipinataw hindi lang ng Estados Unidos, Kongreso at mga mambabatas. Pero pati na rin sa antas ng UN, sa antas ng European Union at maging sa antas ng mga individual na kumpanya na kailangan na ngayong ipaliwanag sa kanila na maaari kang bumalik sa merkado ng Iran o maaaring makipag-ugnayan ng Iran sa inyo. Handa ba ang mga kumpanya na gawin ang lahat ng ito? Kung babalik ang Iran sa merkado o makipag-ugnayan sa inyo, handa ba ang mga kumpanya sa lahat ng ito? Здесь поставлю многоточие. Maglalagay ako ng ellipsis. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.